Always thankful for my staff. Kung nagkataon na din, makautot ng mga backup ni Pastor, no? Kung hindi makain ng Pastor ka na, maraming gabi, salamat kayo sa mga pinabuhi, sa mga nagkanta ka ron, no? Blessing kayo. Dili mag-be perfect ang atong Christian life, maraming gabi, it is a blessing, na isang body, no? Mo back up sa ka-pastor. Ay, baliw, ako sa ka-pastor, dili alim, magtrabaho. Salamat kaayo. And salamat aling nagdala, pero hindi ko nakakita ba? Isa may nagdala ani wala ko kay laking sabat. Kabalo ka ba unsa mo kinahanglan? Di mo yung gidala karon yung buntag. What a blessing sa nagdala ani. Thank you so much, no? God will bless you. And thank you kaayo sa inyong gihatag. And anak ko na kayo ng tabang sa among atri na nag-work sa church. No? Salamat kayo sa mga matagusa. Amen? Masagin pa yung buntag? Amen. Dito magtugay. Dito ko magtugay ron. Pas-pas kanta kay natay gamay nga ipakaon sa mga bata, no? So we end fast, no? O mamilapod mo sa iyo. Okay, Genesis chapter 13 verse 9 down to verse 13. And if you have makit-ani mo palihog tindog as we give reverence sa pulong sa Ginoo. So karon nga buntag, I'm trying my best na mahuman dayon ko. Dili ko magdugay, no? I try my best na mahuman. Tulo lang ka puntos and hope na and pray na pa-apply na ito sa itong gitawag na kinabuhing Kristohanon. And this message is wala na siya gihimo para atakihon kung sa imong ginahimo. But this message will be a blessing. Gihatag ni sa Ginoo sa tuwa. Dili lang ni sa imuha, but also para pud ni sa kuha. And kaning kinabuhi sa atong mga kit-an karon sa kanang tawo is very important. Kamasabtan po nato nga mahimong blessing nga dili nato ni masundog ang iyang gitawag na pagpili sa iyang kinabuhi. And by the way, soon, naay mga other mga Christians, they believe na ang those nine Baptist church daw, ang mga Baptist daw, wala daw ta nagatuo sa Old Testament. Kaya siguro, ilamang kong ginagawa is ang Book of Psalms, kailangan sila ikuha nga doktrina niya. Pero the Book of Psalms, you cannot find doctrine there, wala ka doktrina sa Book of Psalms. And ingon sila, kada sila mga Baptist, wala nagatuo sa Old Testament. By the way, son, the Old Testament is a great blessing para sa tanan. One of the example na pwede na ito makuhaan o lesson, paunsa ta manginabuhi na Kristohanon. And kung tanawon mo ang Old Testament, it will talk about the people of God. Mga katawan sa Ginoo ba? Naa sila'y failures, naa sila'y sala, naa ay consequence ng Ginoo. So, unsa may purpose sa Old Testament? Para mahimo nato ang learning na kung unsa ilang naagian, di nato gusto magian nato. So mao na ang purpose sa Old Testament. Kasi nagtuo na sila nga wala tagatuon ng Old Testament. By the way, son, ang Old Testament nindot kayo ni kung tun-an mo ni, nindot kayo ni sa story. Nindot kayo nga pangitago ba? Nga kung sabihin makatuon din ka o ma-apply. Kung sama ani karon, no, pila na ka Sundays nga nag-abri ka sa Old Testament, pila na ka Sundays nga nag-depend ka sa mga istorya, sa mga tao sa Diyos, mga katawan sa Ginoo, mga mga Israelites, and now, ato magian na kinabuhi nila, karon igsoon nga buntag. And hope kani nga message will be a blessing to us. Gawaton lang nato ninong, hindi na nato himuon nga mo-conflict sa Ginoo, but I believe it is receiving ang kailangan ato karon nga buntag. So ato masahon sugo sa verse 9, chapter 13, Genesis, hangtod sa verse number 13. Sabay taog ba sa tanan? Na gusto na ko, makita ninyo pulong sa Ginoo. Gusto na ko, while we read this passage, nga ang Ginoo gyud mismo sa pagbasa pa lang, na istorya na daan nimo, kay dili man mahitungod sa akong pag-istorya, but mahitungod ni, no, sa pulong sa Ginoo. Genesis 13 verse 9 down to verse 13. And praying ko nga makita nimo sa pulong sa Ginoo, and then kasabta na to tuon sa mensahe nga ipaabot sa Ginoo sa tuwa karon nga buntag. So verse 9, ato basahon sa bahay tanan, restart, again, begin. Is not the whole land before thee? I pray thee from me, if thou wilt take the left hand, and I will go to the right hand, or if thou depart to the right hand, then I will go to the left hand. Verse 10, and Lot lifted up his eyes, and behold all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Even in the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou camest unto Zoar. Verse 11. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east and separated himself the one from the other. Verse 12.
Abraham dwelt in the land of the Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, that pitched his tent towards Sodom. Verse 13. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Let us pray, Lord, once again. Salamat kay Lord, karong kabuntag na imo may gidala sa balay ang puanan. Lord, dili aksidente nga naami sibahan. Karinis yung will, O God, na masabtan na mo, Lord, that every decision, every choices na among ginahimo, Lord, it is have a consequence among kinabuhi. Lord, I pray this morning kung sa man ang mga pulong na magawa sa akong baba, paguti, Lord, na ikaw ang ma-exalt, ikaw ang mahimaya, ikaw ang mag-glorify in every word that magawa sa akong baba, Lord God. Lord, bless ang matagos na Holy Spirit, speak to us, help us, Lord, na masabtan namin mong pulong, and give us something, Lord, na ma-apply na mo sa among kinabuhi. Lord, panalangini ang matagos na, Lord, panalangini ang imong pulong, panalangini ang mensahe, Lord, and I believe kani ang mensahe, gikan ni mo, dili ni gikan sa kuha, Lord, at usalan mo ka instrumento sa imong alagad, ganita ko, Lord, karong buntag, as we deliver your word this morning. Lord, once again, among ginabalik, na nagduog himaya sa imong ngalan. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat Igsoon this morning. Once again, mayang buntag. Amen. Salamat kay Igsoon. Karon nga buntag, na sa simbahan. And I believe dili aksidente nga naa kay Igsoon. But it is a warning for us. It is a blessing na naa kay Biblia nga matun-an karon nga buntag. Now Igsoon, kung ato makit-an diha, naay usa ka istorya nga si Abraham gipapili niya si Lot. No? So, naay times diri nga ato nabasahan ganina nga si Abraham gipapili niya si Lot kung asa siya nga lugar. Ingon siya kung maadto ka sa wala, okay, dito sa tuo. Kung diri po ka sa tuo, o sige, maadto ko sa wala. So that is the time kasi Abraham igsuon og si Lot, bali ang kahingkan ni si Lot is pag-umangkon ni Abraham, and then si Abraham mo ni angkon ni Lot, no, mo ni ang ilang relationship. Paligsuon na ay pagpili, na ay choices nga ato makit-an diri. And you know what? It will be a part in our Christian life nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi, sa matag adlaw nga kita maginabuhi, sa adlaw nga kita maglakaw, gitawag igsuon nga mubangon kanabuntag, it is a choice. Na ay mga pagpili. And always remember, kaning imong gipili, kanang adlaw o kanang buntaga, kanang gipili nimo karon nga adlaw, it will be a consequence or it will be a blessing someday sa imong life. Always remember, makapili ka nga mahimong panalangin or mahimo ka nga dili panalangin. Makapili ka og panalangin or makapili ka og tunglo. Naigsuon, wala kundi sa simbahan nga maingon ka nga ginapugos ka, ginatuman ka, by the way, igsuon, ang Kristohanong kinabuhi, it is a freedom na ay gitawag kagawasan nga dili mo himo og sana, at kagawasan nga mo follow sa Ginoo. Amen. That's why always we make sure every day in our Christian life we have a choices. Mura magkisisi, more choices. Diba? Kasi sila na nag-advertise nila more choices. Sa imong kinabuhin, kasi ano mga nagapon, daghan kag pili-pilian. Kada adlaw, daghan kag pili nga himuon sa imong kinabuhi. But always remember, Ikson, you can choose right or you can choose wrong. You can do right or you can do wrong. Duwa lang yung possible nga may imong mapili kada adlaw. Makapili kag tama, makapili ka og mali. Makapili ka maghimo og tama or magpili ka nga maghimo og mali. But always remember, it is a choice. It is a choice. Naay pagpili igsoon. You do not make a wrong choice. Ang atong kinabuhi Kristohan igsoon na ay pagpili, pero ano tan-awon diri igsoon ang kinabuhi ni Lot nga si Lot nagpili siya og mali nga pagpili. Ingo mo ay mo igsoon nga si Lot nakapili og mali nga pagpili, but before he do that, before siya nipili sa mali nga decision sa iyang kinabuhi igsoon, it is the fault of his uncle. Mali ni sa iyang uncle. Nga naman, Pastor, because si Abraham, sa diha nga nagkaroon ng famine ang ilang gitawag na lugar, sa diha nga nagkaroon ng famine, si Abraham igsoon ni adto sa Egypt, kauban ang iyang wife, kauban si Lot.
Pero wala kabantay si Abraham igsuon, abi niya okay lang nga moadto sa Egypt, okay lang nga mangayo tabang sa Egypt. Pero ingon ang Bible igsuon, sa diha na siya, sila nakapuyo sa Egypt, and naguba ang kunahuna nila, o nakapili siya o dili maayo. Pero igsuon, gi-explain ni Babi, katong last Sunday, kung unsa ning lugar nga Egypt. Ang lugar nga Egypt, it is a type of the world. Mauni ang sistema, mauni ang gitawag igsuon nga usa sa mga type nga mura siya og kalibutanon nga mga butang, naadira ang wickedness, naadira ang mga sinful things, naadira ang mga temptasyon sa kaaway, naadira ang tanan nga mga vices. Ang Egypt igsuon is a type of the world kung sa diin ang ginabuhi ang mga tao sa Egypt na wicked, and also dili sila matarong atubangan sa Ginoo. By the way, igsuon, nayo sa verse ato abrihan nga dali, Isaiah chapter 31 verse number 1. Isaiah chapter 31 and verse number 1. Now igsuon na sipyat si Abraham kani adto siya sa Egypt kay nangayo siya tabang. Pero ingon ang Ginoo sa Isaiah 31 verse 1, nga woe unto them. Look at chapter 1, 31 verse 1. Isaiah 31 verse number 1. Look at the Bible. Ano agya nga dali diya? Then atong balikan ang story kaniya, okay? Isaiah 31 verse number 1. Ingon ang Bible, woe to them that go down to Egypt for help. Ingon ang Ginoo dira igsoon nga kalautan ang usa ka tawo nga moadto sa Egypt para mangayo og tabang. Now igsoon, the Bible says, woe to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariot, because they are many, and in horses men, because they are very strong, but they look not unto the Holy One of Israel, neither they seek the Lord thy son. Ingon ang Bible diya nga ang mga tao o mga Kristohanon nga nagapangayog tabang sa Egypt, nagapangayog tabang sa tawag nga worldly nga lugar, or ang tawag nga place nga tawag nga kalibutan ng Igsoon. Ingon ang Ginoo Igsoon is those Christians nga nagapangayog tabang sa Egypt, or sa tawag nga kalibutan ng mga tabang. Ingon ang Bible Igsoon, kana sila wala nagsalig sa holy man of God, but nagsalig sila for someone kung kinsa ang naa sa Egypt. By the way, Igsoon, si Abraham, kabalo siya nga ang Egypt wala nagka-famine, wala nagalisod-lisod, naay pero dito ang tabang niya, naay pero Igsoon nga muhatag ang pagkaon nila. Pero kung imong tanawon ang istorya na Igsoon, when Abraham pag-abot niya sa Egypt, ingon ang Bible, nagsugod ang sala ni Abraham dito sa Egypt. Unsa iyang sala? Pero iyang gibakakan. Kay ala sa kani sa Sarah, dili na ko ni asawa, but igsuon na ko ni. So nakalimot siya igsuon. Kaya tungod ni ato sa usa ka lugar ng Egypt, ang Egypt igsuon is the type of the world, or the type of the tawag the place kung sa din mga tao dili nga wicked kaayo mga tao. Ang Bible igsuon, una ang Ginoo nag-warning siya na woe to them that go down into Egypt for help. By the way, igsuon, in our Christian life, always remember, don't go to Egypt, ask for help. Kung gusto magtabang, kung sa'y pinakanindot, kisa'y pinaka-the best nga tuan ang Ginoo. Na statement 3, Christians therefore goes to Egypt, spiritually speaking, when he depends upon something or someone else for guidance instead of God. Ang mga Kristohanon daw nga nag-aadto mga tabang sa Egypt, ang mga Kristohanon igsuon nga nag-aadto sa kalibutan nga butang, tungod kay naa dito abi ang blessing, abi na naa dito ang nindot nga kinabuhi, nagpatabang sa mga unbeliever, niadto sa mga tao kung sa diin mga wicked na tao, abi na mao ang nindot nga lugar. Pero igsuon, that kind of things na imong giadto, dili wala ka niadto for God, niadto ka for someone, for something nga naay makuha sa kada nga lugar. By the way, igsuon, ayaw kalimot ni Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Now, kung sige pasabot every believers, every Christians asking for help dito sa lugar ng Egypt, igsoon, always remember this, wala tayo magsalig dira sa Diyos. But the Bible says we need to trust in the Lord, asking the Lord for help. Mga nagtabang sa Ginoo, dili sa mga tao. Kung sa diin, dito na sa Ginoo mangayo. And I believe ang tao gamito na sa Ginoo para masupply ang atong mga panginahanglan. No, igsoon, lahat make a wrong choice.
nagkaroon siya mali nga pagpili. Ato duwa na iso, number 1. Number 1 point because of time. Verse number 10. Look at verse 10. Genesis chapter 13, verse 10. Ato na dali. Genesis chapter 13 and verse number 10. Ato ang puntos dali, pag dito magdugay. Lot make a wrong choice. Na ay mali nga magpili sila. Look at verse number 10. Mapili siya, and verse number 10, the Bible says, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan. Kung sa lakitaan niya, na ay nindot kayo nga lugar sa Jordan, ay nindot kayo nga place sa Jordan, that it was well watered everywhere, na ay daghan kaya tubig maski unsa nga lugar, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. So the Bible says, si Lot igsoon nagpili siya, gipili niya ang lugar na Sodom by his what? Paglantaw niya sa lugar na Sodom is what? Na ay nindot kayo lugar. Pero igsoon, Lot choose immaterial things. Nagpili si Lot o unsay iyang makita. Kasagaran sa atong kinabuhi nga Kristohanon, mas sayon sa to ang asundon ang usa ka butang ang atong makita. Tama? Mas dali para nato nga pilion ang mga butang nga paninti nato makitaan. And look at kung unsay nahimo kahitabo kang Lot. Ingon the Bible, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan. Number 1 point, igsoon si Lot nagpili nga muadto sa Sodom. Si Lot igsuon gipili niya nga muadto sa lugar nga Sodom. Kabalo ta igsuon nga ang lugar nga Sodom mao ni ang lugar nga is a wicked place. It is a sinful place. Lantaw lang ni Lot igsuon nindot kayo nga tubig, na mga tanong, lantaw nga maayo kayo. Pero ang sulod niya ay Sodom igsuon. It is a wicked place. It is a sinful place igsuon. Kung sa diin kung imong makit-an nga ang mga tao niya wala gid pag-ila sa Ginoo. Pero mali si Lot kay ano man, gipili niya pinaagi sa iyang nakita. By the way, so be careful kung unsay imong makita. There are times na makaingon ta abi nato blessing. There are times abi nato sakto na, mauna, maayo na. And most of the time, ang atong kinabuhi, wala akong giwali last Wednesday. There are times na kinabuhi, igsoon na makaingon ka, gaano manigat unta, Kristohanon man ko, naaman ko sa Ginoo, nangalagad man ko sa Ginoo, ganong wala man ko'y blessing, ganong wala man ko'y ingani, ganong wala man ko'y ingani, kato among silingan, unta ka wala man kasimba, wala man nakaila sa Ginoo, ganong naaman sila ingani, naaman sila kwarta, naaman sila sakinan, okay man ang ilang balay. By the way, igsoon, ang tinuod nga blessing, wala nagamatter kung unsay naan niyo. Yes, probably naaslay kwarta. Yes, naaslay nindot kay igsoon nga balay. Maybe naaslay sakyanan. Maybe nindot ang ilang mga pagkaon, nindot ang ilang mga pagkaon. Maybe sa lantaw nimo, di-bless sila nga ikaw nga Christians, wala kang ipanalingin na sa Ginoo. By the way, igsoon, always remember this, na ay panalangin nimo nga wala nila. Wala kuwali sa atong last Wednesday. Ang panalangin sa kaluwasan. Yes, tinuod na sila kwarta. Yes, nasa nindot ka balay. Na sila itawag igsuon nga sakyanan. Pero the problem is, kung mamatay sila, wala sila langit sila. Wala sila balay sa langit. Kung mamatay sila, di sila makaadto sa langit. The blessing of salvation. Number 2, the blessing of the Holy Spirit. Yes, nindot man, nasa sila kwarta. Okay kayo na malibalay. Nasa sila nindot kayo nga negosyo. Pero igsuon, most of them, walay kalinaw sa kasing-kasing. Most of them, walay gugma sa matag usa. By the way, igsoon, the fruit of the Holy Spirit, igsoon, that is a blessing na wala po nila. But sometimes, we look them. We compare ourselves to them. Abi na to, luoy na tayo ta. Abi na to, kay Kristohanon ta, murag ginawtaog at pag-ayo. By the way, igsoon, if you are truly saved, you are in the winning side, amen? Many times, hindi ko lang explain sa inyo, ayaw pagbase, ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa ilang kinabuhi, kaya naay nako kayong kalahian. Maybe gi-bless sila materially, pero ikaw gi-bless ka spiritually. Mauna ang Kristohanon. Wala tagamanan kung unsay naa na to, unsay wala na to, unsay naa nila. Look at this verse, ito kayo ni Proverbs 24 verse 1. Itudlo ko ni last Wednesday. Kung wala ka itong last Wednesday, ako lang i-review ang mensahe. Proverbs 24 verse 1. Look at this verse. Ayaw, sige, lantaw ka ng mga
mga wicked, mga unbeliever, ayaw si kasina, ayaw si o blantaw nila, kaya naman, ang imong blessing mawala. Look at verse 1, 24 verse 1. I've been preaching the last Wednesday, ako lang i-agyan kadali, kinaigo pa sa mensahe about sa pagpili sa Sodom. Verse 1, ayun na Bible niya, be not envious against evil men. Ayaw pagkasina sa mga tao nagahimo o gautan. Ngayon pastor, wala man talaga mo gautan. In the Bible says there are two kinds of people lang, evil and righteous lang. Amen? Neither desire to be with them. Maski mo desire ka, by the way, so nga nag-struggle kasi yung Christian life, kaya naman, magsigit lang ka kung sa'y naasin mo silingan. Ay mo sila okay. Ano, iksutan. Kami wala. Ay pa sila okay, kuwan. Kanang siglaag, isuroy, kinay kwarta. Kami naragay sa balay. Usahay, ginakumpera ko itong kinabuhi sa mga tao ko sa din. Abe ito, ipanalanginan sa Ginoo. It might be blessing sa ilahe, material, may matinoy. So, I believe this. Wala sila blessing sa kitawag nga spiritual. Now, you always remember sila, nagpili siya. Nga muad ko sa Sodom, verse number 10. He looked up the material things. Una, ayaw ng tawa ang mga material nga butang. Ng tawa ang mga usaman. Eternal nga butang. Look at this verse. Genesis chapter 18 verse 19. Tanaw Sodom. Unsa nga place ang lugar na Sodom? Genesis chapter 18. Tanaw tani unsa ni ang lugar na Sodom? Unsa naa diri? So gipili nila pero wa siya kabalo isuon. Pag-abot niya sa Sodom, mao ni ang kahimtang sa lugar na Sodom. Look at verse number 18, chapter 18. Verse 19 of verse 20. Ingon Ginoo niya, for I know him that he will command his children and his household after him, and he shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Verse 20. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very what? Grievous. Ang sala sa Sodom and Gomorrah, igsoon, grabe na kayo ka-wicked, grabe na kayo kalala, ang sala sa kanang lugar. O ingon ang Bible sa following verse, si Abraham na nag-istorya sa Ginoo, Lord, kung naay 50 ka maayo nga mga tao, Lord, kung naay 50 ka mga righteous sa kanang lugar, sunugon ba nimo ang place? Anang Ginoo, okay, dili. Kung naay 50, di na ko sunugon ang lugar. Huwag mo nilagay ang 50. Hangyo si Abraham, Lord, 40, Lord, 40. Kung naay 40, Lord, mga righteous sa kanang place, sulugon ba di mo ang lugar? Anang Ginoo, okay. Kung naay 40, di na ko sulugon ang lugar. Sa diya, Abraham, wala magagawin 40. Lord, 30, Lord, 30. Kung naay 30 ka mo kamaayo, Lord, sa kanang lugar, sulugon ba di mo ang lugar? Dili na ko sulugon kung naay 30 ka righteous sa kanang lugar. Ako si Abraham, wala magagawin 30. Ang iyong mga, Lord, 20, Lord, 20. Kasi nga ay 20 ka righteous sa lugar sa Sodom. Sulugon di mo lugar. Okay, di na ko sulugon ang lugar. Kung na ay 20 ka righteous sa kanang lugar. Huwag ang ginagin ang 20 ka mo. Hangyo si Abraham for the last time, Lord, 10, Lord, 10. Ano Lord, 10, Lord? 10, Lord, 10. Ala ang Ginoo. Okay? Kung na ay 10, na ay pulong ka tao diya ka righteous sa kanang lugar, di na ko na sulugon ang lugar. Yung gisunog sa Ginoo ang Sodom o Gomorrah, mas 10 ka tao walay nakitaan ang Ginoo. Pero isuon that nga anak ka wicked ang Sodom and Gomorrah. Ingon ang Bible, ang Sodom and Gomorrah, it is a lesbian na ay wicked kayo din kay ang mga lalaki diri, lalaki ang gusto. Look at the verse, chapter 19 verse 1 to 5. Chapter 19, verse 1 to 5. Ambak sa verse 5. Look at verse 5. Ingon ang Bible niya, and he called unto Lot and said to him, where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us that we may know them. Naay mga lalaki, niadto sa balay ni Lot, kitungod na amay mga angels, na niadto sa balay ni Lot, gipadala sa Ginoo dito. Kay lagi hawason si Lot sa ilang lugar, hawaon sila sa Sodom. Ay, duwa ka angel, niadto sila lugar. Unya, nangadto ang mga lalaki ito, nanoko sa balay ni Lot. Asa mo duwa ka lalaki diha? Atong imong duwa ka lalaki nga bisita, Lot. Ipagawas diri, kay gusto na mo sila ila-ilahon.
Pero kani mga tawanan ni mga ano ni mga mo ni sila mga bayot ni sila. Mo ni ang gitawag nga place isulog sa gitawod of the LGBTs. Daghan kay mga LGBT sa kanila place ug mao na time wala nakit-an nga pulo kabog and the Bible says gipili ni Lot ang lugar nga Sodom wala siya kabaroy son it is the wicked place. Mao ni ang pinaka-wicked sinful nga lugar nga iyang naadtuan. I saw the blessing of a Christians dili mapalit sa kwarta dili sa material nga butang. We have the blessing son nga tawag kinabuhi today. Ako sa dili makaya bayaran kwarta. Mao ni son ayaw pilia kung unsay gipili ni Lot sa iyang kinabuhi. Number 1, ato makit-an diya gipili ni Lot ang lugar nga Sodom. Unsay lesson diya? Ayaw pili ang mga material nga butang. Yes, walay mali sa material nga butang. Walay mali ang kwarta. Walay mali kung naa kay sakyanan. Walay mali igsoon kung naa kay nindot nga banan. Pero mas nindot igsoon kung naa kay anak naapod kay Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen. Look at that verse number 2 because of time na magtugay. Look at verse 11. Balik sa chapter number 13. Chapter 13 verse 11 down to verse number 13. Okay? Chapter 13 11 down to verse 13. Ang basahon, sundi sa imong mga mata. Number 2, igsoon mo rin. Number 1, si Lot nagpili nga moadto sa Sodom. Ipili siya, iyang gi-choose doon nga moadto sa Sodom. Tingnan mo ito, ingon siya nga, o sige Abraham, ayaw lang ko mapili kung asa ka dito ng gudgugot. Ayaw lang ko mapili ako nga moadto pa ko kung asa ko banda. Pero igsoon, pili naman siya, matabo, pero tungod kay Abraham, gipili man niya, moadtong Egypt, moadtong influensyahan sila o mauni karon nahimok ang lahat natabo ang lahat. Chapter 13 and verse number 11 down to verse 13. The Bible says, look at the Bible. Okay, look at verse number 11. The Bible, then Lot chose him all the plain of Jordan. Gipili niya ang lugar nga Jordan dito sa gitawag Sodom. And Lot journeyed east and separated himself the one from the other. Look at verse 12. The Bible says, Abraham dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the city of the plain. Now, wala lang gipili ni Lot nga muadto sa Sodom, pero gipili ni Lot nga mupuyo sa Sodom. Pili rin yung kaayo, piliyon na itong lugar, pero dili sa mupuyo dito. Piliyon na lugar, pero muulit sa balay ni Abraham. Pero you know what? Gipili ang lugar na Sodom, and the Bible says, ang Sodom, iyang gipuy-an. Look at verse number 12. And Lot dwelled in the cities of the plain and pitched his tent toward Sodom. Ngayon, si Lot, gipili niya ang mga tao na nasa Sodom. Gipili niya ang wickedness na nasa Sodom. Gipili niya ang mga sinful things na nasa Sodom. Why? Because mali ang iyang decision sa iyang kinabuhi. By the way, so on. Ato nga, Brian, wala yung last time na pakit-ani mo ang gitawag nga pangalan ni Lot. 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verse 7 down to verse 8. 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8. Ay, so mauli ang time. It is a choose. Gipili niya nga moadto og Sodom at only dapat gipili po niya nga makig-uyon sa mga tao nga naa sa Sodom. Look at verse 7 and look at verse 8. Ako basahon sundi sa imong mga sugod sa verse number 6. The Bible says, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into the ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Look at verse number 7. And deliver just Lot mixed with the filthy conversations of the wicked. Na sila gitawag nga hugaw kayo nga sa mga wicked. Look at verse 8. For the righteous man dwelling among them and seeing and hearing things is righteous, soul from day to day, their unlawful deeds na igsoon, kay gipili ba ni Lot nga mapuyo sa Sodom and Gomorrah, kung unsay naa sa Sodom, ang itabo karon ng igsoon, maopoy iyang ginahimo. Look at, balik sa itong gibasa, Genesis chapter number 19 verse 8. Mo ni ang pinaka-wicked nga nahimo ni Lot. Kaya tungod, kay gipili man niya ang mga tao nga nasa Sodom, gipili man niya ang mga nabuhi dito sa Sodom igsoon. Look at this. Grabe ang iyang influence sa iyang pamilya. Chapter number 19, verse number 8. Look at the chapter and verse. Ako basahon diri. Sundin sa imong mga mata. Chapter 19, Genesis chapter 19, verse number 8. Awan igsoon.
kung sa'yo tabo diri. Wala pa nagitugtan ni Lot nga pagawason ng mga bisita niya. Pero verse number 8, wala yung Bible din. Chapter 19, verse number 8. Chapter 19, verse 8. The Bible says, tanawa yung Bible, and they said, istura niya katong duwa ka angel na nasa balay, stand back, and they said again, this one fellow came into sojourn, and he, verse 8, look at verse 8, behold, now I have two daughters, which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes. Only unto this man do nothing, for therefore came they under the shadow of my roof. My God, mga mo na, kasi that, gipili niya nga mo antog Sodom, kay gipili niya mo puyo Sodom, trawag sa mga mo sa iyang una. Ingon siya, na ay duwa ka men, kani adto sila balay, gipadala sa Ginoo, atong duwa is mga angels sila, gipadala sa Ginoo sa iyang balay para waon sila dito. Unya nangadto to mga bayot kay ilang tong duwa, pero wala nasagot sila. But verse number 8, ingon Bible dia, ana siya men, na ako'y duwa ka anak diri nga babae. O kaning duwa ka anak nga babae, wala pagit ni sila nakaagi og usa ka lalaki. Ibig sabihin, they were virgins, wala kami sila ka-tribe. Kung imong isipon, grabe ka wicked ang unahuna ni itawag nila, kaya man na-influensyahan siya sa mga tao nga naa sa Sodom, o niya siya, okay, dalaan ninyo ni. Kamu na'y bahala, ane, o kung saan ninyo ni. Isipon mo, amahan, anak niya, i-offer niya sa usaka sa iyang mga bisita, nga hilaptan to ang iyang mga anak, kay tungod, para lang nga, ma-welcome, unsang klase nga utok na, unsang klase nga unahuna na, kaya naman, tungod na, nagipili niya, nga mupuyo, muuban sa mga tao nga naa Sodom. So that's why, Sodom, ang mga tao, Sodom, Igsoon, ang ilang binuhatan, wala kabantay sila at Igsoon, iya na mong ginahimo. You know what? Subo kay paminawon Igsoon sa atong kinabuhi as believers, as Christians, kasi diya kung kinsa atong ginakauban, dili madugay, mapariyo po kanila. O na, many times, we need to be careful kung kinsa ang tao nga atong ginakuyog-tuyog. Kung muuban-uban kang mga sabungiro, dili madugay, pasubungiro ka. Kung muuban kang mga adik-adik, dili madugay, madrag-adik ka. Kung muuban kang mga palahubog, dili madugay, palahubog ka. Kung muuban ka sa mga sugarol, dili madugay, sugarol ka. Ano man, kay tungod, nagauban-uban ka. And you know what? There are dangers sa kanakatayin. Na ay dangers sa iyang life. Na ay dangers sa iyang kinabuhi. Kaya naman, mauna ang ikatulong na puntos, na third position, tungkol sa pagpili nila, ang konsekwensya ng pamilya, iyang naangkon. 5 kaigsoon, ang iyang mga anak, di na tuwa ang mga verse because of time. Kung imong tanaw, Igsoon, sa diha nga sila nakahawa na sa Sodom and Gomorrah, isunog ang iyang asawa na himong asin, tungod kay nilingi man siya. Isunog sa Ginoo na himong abog ang lugar na Sodom and Gomorrah. Pag-abot nila, na sila na lang sayang anak, o sila na lang sila na nabilin Igsoon, unsay na itabo, ilang gihubog ang ilang amahan, o niya, nakikalik sila sa ilang amahan. Tanawa Igsoon, kumukuyo ka sa lugar na wala ang Ginoo. Lukoy ang imong pamilya. Kumupili ka sa lugar ng mga sinful kaayo nga lugar. Kumupili kag mga amigo nga mga makasala kaayo. Kumupili kag mga butanggo sa din imong makita na Igsoon na ay consequence na. Every choices na imong gipili ron Igsoon, always remember this. In the future, imo nang maani. There are principles in the Bible. Whatsoever you saw, whatever kung sa imong itanong, mao imong anihon. Dili nga matanong kagautan karon, na ugma moani kag maayo. I believe Igsoon, kung moani ka mo tanong kagautan, ang bunga ana gautan. Kung tanong kag maayo, ang bunga ana maayo. That is a sowing reaping sa ang principle Igsoon. That's why sila kay mali man ang iyang pagpili sa iyang gitawag nga kinabuhi. Luoy kayo ang iyang mga pamilya. Look at Numbers, Genesis chapter 19, verse number 24. Ato pa lang ni. Genesis chapter 19, verse 24. In the Bible, then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. In the Bible, Igsoon. And he overthrew the cities
and all the plains, and all the inhabitants of the cities. And the beast grow upon the ground. Look at verse 26. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Namatay igsuon ang iyang asawa. Kahimo siya nga pillar of salt. Why? Because he looked back. Dili niya mabiyaan ang lugar ng Sodom and Gomorrah, ang lugar ng Sodom and Gomorrah. That's why he looked back siya. And kung sa may kabuti, ang consequence, ang iyang gitawag igsuon nga asawa, mao'y namatay. Look at verse 32. Verse 32 down to verse 33. Tanaw na igsuon. Verse 30 down to 33 igsuon. Muna yung pinakasubo, tamo dali. Look at verse 31. Tingnan ang Bible dra. And the firstborn said unto the younger, Our father is old. Sila daw tigulang na. And there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth. Abi nila wala naging lalaki ba? Sa ilang gitawag na henerasyon. Una, ang unahuna sa duwa, mauna. Look at verse 32. And come, let us make our father drink wine. Ato rin mahubugon ang atong amahan. Ingon siya, and we will lie with him. And we may preserve sin of our fathers. Ingon siya, hubugon niya ang iyang papa para maguban hubog iyang papa. And then, makipagtalik siya para yung sabihin, mapadayo ang ilang henerasyon. What a wicked thoughts na sa iya. Why? Because he chose a wrong choice in life. Tungod na ang lahat. Look at verse 33 on. And they made their fathers drink wine. And that night, itabo yun, wala lang lagi planuhan, ba't gihimo nila? Anang gabi, itabo. And the firstborn went in and lay with his father. Nagpahilabot sa iyang amahan. Look at this wicked. Look at this praise. Na pangit kayo. May himuong example sa itong pamilya. Look at the verse. And the firstborn went in and lay with her father and perceived not when she lay down or when she arose. So on, what a wicked thoughts, what a wicked deeds. Hugaw kayo o dili kayo makatarungan ang gihimo sa iyang mga anak, sa iyang amahan. Why? Because of this, the influence of people in Sodom and Gomorrah. Now, it's so on. Usa na gid ang atong gitagaan ang importansya sa Isu tarong nga buntag. Be careful kung unsa ang mong ginapili. Be careful kung kinsa ay mong ginakauban. Be careful kung asa ka nga place nga nagaadto kay ganuman. There is a dangers atong gitawag ka kinabuhi. Maybe someday our family, maybe our ang atong mga pangandoy, ang atong mga pangarap, it will be the consequence for the choices that we made today. And always remember, we need to make a choice, nga right choice atong gitawag ka kinabuhi. Sa matag adlaw igsoon nga magpili, na agud na resulta sa atong gitawag ka kinabuhi. Why not choose to do right and live right every day? Igsoon, kung imong tanawon ang ilang kinabuhi, nga miserable ang iyang kinabuhi tungod sa mali nga pagpili. But atong atuan for the last time, ang pinakaugat nganong naingali ang kinabuhi nila. Balik ta gamay, Genesis chapter 12 verse 10 to 20. Genesis chapter 12. Hope parents, karon nga buntag, mahimo ning blessing, mahimo ning panalangin sa tuwa. And every children, and every decision of your children, it will depends kung paunsa nimo sila ginaatiman. Giunsa nimo sila ginatagaan ang importansya kung kinsa ang ilang prioridad sa ilang kinabuhi. Look at verse 10. Verse 10, the Bible says, and there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Yung Bible niya na ay famine, grabe ang kalisod, grabe ang kagutom sa kanyang lugar. Verse 11, and it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, and he said unto Sarai, his wife, behold, now I know that thou art a fair woman to look upon. Verse 12, therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall see this is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive. Verse 13, say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because thee. So, ano bakit Andre? Si Abraham, nag-decide siya maadto sa Egypt.
But before sila naabot sa Egypt, naa sila conversation ni Sarah. Niana siya, kung may balaan sa mga Egyptian, na kung asawa ka ka, possible at yun ko nila, o nga ikaw, himuon kang asawa sa Pharaoh. While Abraham do that, nakalimot siya, na naada siya isa kauban, kapag umangkot. Now parents, be careful. Kung usa imong ginahimo, ang imong anak, nagalantaw nila. Parents, paminaw, kung unsay imong ginapili kada adlaw, ang imong anak ginatun-an na nila. And whatever decision you make every day, abi lang nimo o walay na apektuhan, pero there's someone look upon you. Na ay someone na ay bata nga naga-observe nimo, na ay bata nga nagalantaw nimo nga someday mapariyo ang iyang kinabuhi susama sa kinabuhi nila. Parents, paminaw, kung gusto ka nga na ay saktong ugmaon ang atong mga anak, it might be mag-start sa atong kinabuhi. By the way, the church is a blessing. Ang imong anak karon dito tuduan pulong sa Ginoo, ang imong anak ginatuduan dito karon sa mga bata. Pulong sa Ginoo, they learn about the verses, memorize verses about the word of God. By the way, so ang among makaya huto na karon. Pero ang Lunes hangtod Sabado, imuha ng trabaho. Kasi usaon na mong tudlo sa imong anak aning simbahan, pero kung ang imong kinabuhi sa balay, dili makit-an ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili sakto ang imong decision, base mali ang masubay aning bata. Ang reality, you know what? I'm parents also, usa pag-umamahan, pero you know what? I try my best. Na even gani ko mag-away mo sa kuway, gusto lang mo di mag-away kaya ako kartuusan naman doon. Makadungog yun sila, pro. Later life, mga ano ba? Ano mga tughimo? Ay mga bata na paminaw na mo. Ay mga bata na nagatuon, nag-learn abo sa mga kinabuhi. Ay yun, kinsa ang mistake, ano? Dili sila. Pero kinsa ang mistake, ano? Ang iyang uncle. Ang iyang uncle, gidala siya sa lugar na dili dapat niya adtuan. Ang iyang uncle, gidala sila sa lugar na dapat dili niya makit-an. Sila gidala siyang uncle sa lugar na unta dili to maka-decide sila na moadto sa katong place na nakit-an niya nga nindot kung wala siya nakaabot sa Egypt. But the problem is because of his uncle, because of Abraham's disobedience. Iistorya na daan si Abraham na dili ka dapat moadto sa Egypt. Kung naay pamilya, sige lang, salig lang, mabili lang diha, isupre lang ang kinahanglan. Kung ayaw din adto sa Egypt, at wala pa sa naminaw sa Ginoo. Because of his disobedience, na makak pa siya, nahimo pang tunglo ang kinabuhi sa iyang pag-umangkon, tungod niya, kay tungod wala siya nagbarog diha sa Ginoo. Parents, naminaw, it is a choice. It is a choice. Siguro sa atong kinabuhi, wala man tanan ko usama sa mga anak karon nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Wala pa na simbahan before nga inaani nga sila naka-learn jud, nagtanong sila. Pero so wala man research sa atuwa before. Why not karon malikamo ta as a parents nga tudloan ang atong mga anak kung say dapat ato itudlo nga maayo para silang ugma. Pero so sa kanang church, many times gina-remind ako ni kana mga bata diha kana mga teenagers diha na sa gilid. Wala may laing purpose anak nila. Gusto na ginamo ma-share, makit-an nila, matun-an nila kung unsay plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kabalo may kung paano sila sa plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi, naa sila nindot nga kaugmaon. Pero you know what? Ang wala na mo. Ang susi naa sa matag gilitan. Gilitan, ikaw ang gibinlad, ikaw ang gitagaan sa Ginoo sa imong mga anak. That's why you need to be careful kung kinsa or paunsa or unsa ang imong ginabuhat sa matagal pa. That's why the title of the message tonight, don't choose like that. Ayaw pili kung unsa gipili nila. Kung sa gipili niya,
Niadto sa Sodom, nipuyo sa Sodom, o gipilit niya ang consequence na naa siya sa Sodom. No, kasi mga nakapasok, okay naman na. Yes, siguro okay pala karon pinaka-adlaw, pinaka-months, but year after year is so on. O bilang matambag sa inyo, wala dyo'y pagmahay na nag-una. Ang tanang pagmahay sa kinabuhi, naa sa ulan. O na, be careful kung sa'yo pilion. Be careful ta kung unsa ang atong ginapili sa matag adlaw. Sila, naguba ang iyang kinabuhi. Naguba ang iyang pamilya. Naguba ang tibuok niyang kaugmaon sa iyang mga anak. Why? Because he chose a wrong choice sa iyang life. Mag-aampo tayo, dumot ang ulo. Ito yung atong mata. Every head bowed, every eye closed. Hope this morning, ang Ginoo nakighatag o mensahe gikan sa iyang pulong para nimo karon. Yes, we have mistakes, but I believe God will help us in that mistakes. Father in heaven, Lord, once again, thank you for your goodness. Ikaw mag-bless, Lord, this morning. Whatever, Lord, kung unsa may galayin mo sa matag-usa. Whatever, Lord God, kung unsa may dapat na mong kabuhaton as a parents, as a Christians, as a young people in this church. Help us, Lord, to be continued to follow you, Lord, at pilion na mo ang mga tama o sakto nga butang para sa among kinabuhi. Lord, help us na di na pilion kung sa gipili nila. Gipili niya ang Sodom, a wicked place, a simple place, a place sa diin wala joy kaayuhan para niya sa iyang pamilya. Lord, help us to choose the friends we have. Friends, Lord, ka nangalagad, friends, Lord God, ka nang faithful na sa imo. Dili ko mga friends, Lord, kadalon mi sa kabuang, dalon mi sa kadaot, dalon mi sa mga butang na dili maayo. Lord, help us to face the consequence of every choices that we have made. Lord, we continue to put everything into our hands this morning. We love you in Christ's name. Ikaw ko sa ulo, son,